Yari ka na, Kibuloy. Ingunguso ka na. Ingunguso ka na ng kasama mo na si Pauline. Now let us hear the opening statement of the SILG. Ito. Shoutout sa'yo, Ballpoint Man 2.0. Pag may patong talaga lang ulo, mabilis lang. Oo nga eh. Thank you sa pagpunta. Ballpoint Man to. Vlogger to. Magaling tong vlogger. Talagang tawan-tawa ako dito pag nanonood ako dito. Talagang kawawa lagi ang mga DDS dito eh. Dali natin. Subscribe siya yan, si Ballpoint Man 2.0. Napaka galing na vlogger na yan. Parang pagkakalam mo dito, taga Tarlac yata to. Tama ba, Ballpoint Man? Magandang umaga po sa ating mga kababayan, sa ating mga media friends, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating press conference ngayong umaga. Kasama ko po ngayon ang ating Chief of the Philippine National Police, of course si Chief General Romel Marbil. Kasama ko rin po sa ating Philippine Army ito nagbanta itong si DILG Abalos na Kibuloy. Sabi niya, hindi ka namin titigilan kahit saan ka pa magtago. Yan ang sabi dito ni DILG. Talagang gigil na gigil ito si DILG na mahuli itong si Kibuloy. Talagang sisikip talaga ang mundo niya dahil may mga reward na talaga. General Trinidad, no? And of course, ang general po ng ating CIDG, si General Leo Francisco, at ang Regional Director ng Davao. Dito po ngayon ang ating kaibigan si Nick Torre, no? Bakit po tayo nagpatawag ng press conference? Pinag-uusapan po natin yung kina Pastor Kibuloy, yung manhunt kay Pastor Kibuloy dahil siya isang pugante at ilan sa mga kasama niya na ang kaso nila ay child abuse, no? Ito ata na 7610 at qualified trafficking, no? As ito yung RA 92008. At ito'y sa paghahanap po natin sa kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Gusto ko hong ibalita, at ito'y magandang balita, na si Ginang Pauline Chavez Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong... mga Duterte, tingnan nyo ito. Itong vlogger na si Ballpoint Man na to, taga Davao ako, pero ang asawa ko taga Tarlac, kaya dito ako nakatira sa lugar ng asawa ko. Mahirap sa Davao, di masolusyonan ng mga Duterte ang baha. Walang pakialam sa tao kahit may malunod pa. Kita nyo naman yan. Taga Davao na ito mga Duterte dyan. Yan ang hirap kasi sa inyo nagmalinis kayo. Ito, taga Davao na nagsasalita. Diba? Paano ba yan? Laglag na kayo. Kasong child abuse at qualified trafficking ay nahuli na kahapon, no? Siya po ay nahuli dahil sa police operations July 11, bandang 1:00 ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Cabantian, Davao City, sa bisa na isang warrant of arrest. Okay. At gusto ko rin sabihin, bago po mahuli itong si Canada, siguro mga bandang July 9, mga higit kumulang 9:30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng regional. Tama ka talaga, Ballpoint Man. Tama ka talaga na mabilis talaga mahuli kapag may reward ang isang wanted. Kahit tingnan mo ito, wala pang isang linggo, nahuli po agad itong si
isa sa mga wanted, mga kababayan. Kaya palakpakan natin ng ating PNP at saka AFP. Diba? Dahil sa kanilang pagsisikap na mahuli, kahit sabihin pa natin, kahit sabihin pa ng iba na dahil sa may reward kaya nagtrabaho. Ang pinaka-importante dyan, nahuli. Di ba? Yun naman ang pinaka-importante dyan eh. At mas lalo pang importante kung talagang mahuhuli talaga lahat sila. Itong si Kibuloy, di ba? Kasi may mga bali-balita na hindi natin alam kung totoo na nagpalit ng mukha raw ito si Kibuloy. Sa halagang 6 million. Ay nako, hindi ko alam kung totoo yan. Pero sabi ng PNP, hindi totoo. At hindi rin totoo na nasa China si Kibuloy. Magaling ang PNP natin, magaling. Palakpakan talaga natin. Tuloy. Regional Investigation and Detective Management Division ng office dito po sa Region 11 kila Nick Torre para i-report sa police na nakita niya ang isang babae na kamuka ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na 1 milyong piso sa Emily Homes Subdivision, Cabantian, Davao City. Ang Pero mo, nasa Davao lang pala itong mga wanted na to. Nasa Davao lang pala kayo. Pero hindi pa kayo mahuli-huli. Baka yung ibang mga wanted, nandiyan dyan lang talaga yan eh. Pinipigilan lang siguro eh. Sino ba pumipigil dyan? Hindi, nangingialam ba dyan si Si Yorme? Yorme ng Davao. Kilos naman. nung tanungin siya kung ganito itong tao na nakita niya ay sinabi niyang ito nga ay si Pauline Canada. So nagkataon na Dapat si Alice Go lagyan din ng patong ang puwet para mahuli. Hindi. Ito sa tingin ko ballpoint man, mangyayari yan. Mangyayari yan. Yan susunod. Ngayon, na-press yung asset ni Alice Go. Ang sunod yan, pag hindi pa siya magpapakita, mawawarant na yan. 100% yan. Yan ang susunod sa kanya. Kapag hindi siya magpakita, talagang bukod yan, mawawarat na yan. Pag hindi pa rin lumabas, kahit mawarat na, matutulad yan kay Kibuloy na may patong sa, bibigyan uli ng reward yan para mahuli lang. Yan na yan eh. Sunod-sunod na yan eh. Lahat naman ng pinagbibigyan. Lahat ng mga naging akusado pinagbibigyan na sagutin nila sa korte. Pag ayaw, mawawaran sila. Pag hindi pa rin lumabas, ayun, pabuya ang kasunod yan. Matutulad yan kay Kibuloy. Ito si Alice Go kapag nagtago ito. Pa-shout out dyan, boss. Shout out daw kay Michael Tuwason. Shout out, Miguel, shout out sa'yo, Michael Tuwason. Na bago matanggap ang tawag na anonymous callers ay talagang nagsasagawa na ho ng operation, ng masinsinang surveillance ang mga intelligence operatives na mula po sa tao kung tunay ang malasakit, ang pagtulong ay hindi pilit sa pagtulong sa mga taong bayan. Kaya nga talaga pag tumulong talaga, yung tulong talaga, hindi yung walang kapalit ba? Po sa PNP po natin at of course iba pang mga kasamang ahensya ng gobyerno dito po sa Emily Home Subdivision. At dahil nga rito
nahuli itong si Pauline Canada. And so mga kasama sa puntong ito, gusto kong ipapresenta sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok nga siya rito. Uy, balot na balot ah. Tika, si Pauline ba talaga yan? Ba't balot na balot? Ha? Nakita na yung mukha niya sa ano eh. Sa poster, doon sa nakalagay na wanted. Nakita na yung mukha niya eh. Ba't pagdating dyan, balot na balot? Ha? Ano kaya to? Siguro baka ma-human rights no. Pwede pero nakita na sa ano eh, picture eh. Di ba? Ba't itatago pa? Di ba? Ano kaya? Di ba, importante na huli. Yun naman ang pinakamahalaga. Sa totoo lang, lamang sigo sa lahat kasi sigo may uuwi ang China pero si Kibuloy at mga Duterte wala. Dito lang uwi nila. Pagkaalyado nila malaya sa lugar ng mga padrino. Oo, ganun talagang mga politiko natin. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga gante na nagtago, no? At nakita po ninyo kung kaano kaimportante ang pagtutulungan ng bawat isa. Maski papano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga nagbabatikos tungkol sa reward, ulitin ko lang. Topacio, sino pa? Roque, sino pa? Si Panilo. Oy, makinig kayo. Minention kayo dito ni DJ. Yari kayo. Pribadong tao, hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang mabibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan. Inanunsyo natin yan. Sa sa'yo, Jolas. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Kaya sa tumutulig sa, siguro tanongin nyo sarili nyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumuligsa? Correct. Tama ito. Tama itong si DLG. Alam nyo kung ano ang lamang dito sa DLG? Kasi po, wanted po yung binibigyan natin ng reward. Ang masakit dito, kung hindi wanted, tapos, bibigyan mo pa ng reward. Yan ang hindi maganda, mga kababayan. Kaya dito dito sa mga DDS, tama itong siya DLG na tumulong na lang kayo. Wala rin naman mangyayari kung kahit ano pa ngaw-ngaw nyo, gobyerno pa rin ang masusunod. Hindi kayo. Di ba? Kahit ano pa ang sabihin nyo dyan, kahit ipaglaban nyo pa yung mga paniniwala nyo, wala po dyan mangyayari dahil nga po, gobyerno pa rin ang nasusunod kahit ano pang sabihin nyo. Diba? Kaya tama ang sinasabi dito ni DILG Abalos. Ayan, minention tuloy kayo. Hindi pahiya kayo. Kaya hinahamon ko kayo, siguro mas mabuti ikayati nyo na lang si pastor at mga kasama. Correct. Na sila na lang ay sumuko. At Hello, ito ang sinasabi namin sa kanila. Jolas Olais. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito. Akala ko kung ano na lumiliit. Oy, Kibuloy, lumiliit na. Tama talaga itong si DLG. Lumiliit na po. Kasi ultimong QGC ay naghahang
naghahangad na po sila ng biglaang yaman. 10 million. Ha? Hindi mo kaya ibigay sa kanila yung kibuloy. Ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakipin. Tama? Ang amin lang po mensahe ay peace. Kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun laho kasimple. Correct? At this point, gusto kong pasalamatan as always the good leadership of our Chief PNP, Roel Malbil. And of course, ito pong sa pakikipagtulungan sa ating Armed Forces of the Philippines, nandito ating Philippine Army representative, si General Trinidad. General, maraming salamat po. Pakisabi po kay Secretary Gibo at kay, of course, Chief of Staff Bronner, General Bronner, maraming salamat sa military. At of course, ang napakasipag talagang from day one, nakita nyo ginawa nito. As Regional Director ng Davao, it's a tall order, it's a very challenging one, and yet he has proven also his leadership on the ground together with all of the men and women of the Regional Office of Davao. Nagpapasalamat ako sa pamumuno po ni General Nick Torre. So sa lahat po ng kapulisyan, yun na po ang gusto naming i-announce ngayong Good news po ito, good news kung bakit nahuli ito, ano. Dahil may mga lumalabas po mga kababayan yun na di umano itong nahuli na babae na to na si Pauline Canada ay mukhang ito po ay hahaba ang yung uso na parang si Pinocchio. Gaganon po ito. Nandun yung buloy. Mga kababayan, yan po ang ating lanigan na ito raw ay hahaba ang uso ni Pauline Canada. Nandun itatago. Yan po ang ating naulanigan mga kababayan. Kaya Kibuloy, ang makabubuti po, ako po ay isang ordinaryong tao na nananawagan din po sa iyo na mas makabubuti po ay isuko muna ang sarili mo. Kung totoo man yan na nagpalit ka ng mukha, sabi nila, di umano, na nagbayad ka, di umano, ng 6 million, di umano, ay mahuhuli ka pa rin dahil ang iyong bukal, yung bukal, hindi ano bukal ng ano tubig, yung bukal, yung ating gandang lalaki, hindi ni, yung ating lalamunan. Hindi po yan mapapalitan. Kung ano po ang boses mo ay ganun pa rin. Kahit pa nagpalit ka pa ng mukha ng unggoy, yung boses mo ay ganun pa rin. Yung pangangatawan mo ay ganun pa rin. Siguro mag-iiba lang yan kung nagpalit ka ng mukha. Halimbawa kay katulad ni Bibi Gandang Hari. Tapos nagpahaba ka ng buhok. Tapos nagbakla-baklaan ka, malamang baka hindi ka na makilala.